Paano ba maglingkod sa Panginoon? So pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. So yung topic po natin ngayon ay Bishop. So ito po ay seminary edition. So from A to Z, yung mga topics po sa Bible, yun po yung tinatalakay natin. Mostly sa seminary po pinag-aaralan. Now, yung bishop po sa Bible, translation of the Greek episkopos, a term used interchangeably with pastor, overseer, and elder to refer to the main governing office of a local church in the New Testament. So sa Bible po, kapag bumalik tayo doon sa Biblia talaga, hindi yan kagaya sa panahon natin ngayon na maraming mga layers, mga hierarchy ang tawag doon, mula sa pope, sa mga cardinals, bishops, priest, hanggang doon sa mga ordinaryong mga followers ni Jesus, mga ordinaryong mga Kristiyano. Hindi po ganun originally sa New Testament. Yung bishop po, or pastor, or overseer, yun po yung bishop, and elder, iisang office lang po yan. Kumbaga, yung isang bishop, pwedeng tawaging elder, pwedeng tawaging pastor. And mostly, yung mga elder sa Bible, sila yung mga bishops or pastors. Pero actually, bihira yung pangalan na pastor or yung term na pastor. Yung pastor kasi it's more on action word verb. Something that you do. It's not who you are, but it's something that you do. Mostly ganun po yung pagkakagamit niya sa New Testament. Now, basahin po natin yung 1 Peter. Magbibigay po ako ng example. 1 Peter chapter 5 verse 1 and 2. Si Peter po yung nagsulat nito. Sabi niya, "So I exhort the elders among you." So sinulat ito ni Peter para sa mga elders. As a fellow elder. So tinuturing pala ni Apostol Pedro na siya mismo elder rin bagamat apostol siya. And a witness of the sufferings of Christ as well as a partaker in the glory that is going to be revealed, shepherd the flock of God that is among you. Diyan po yung nakuha yung salitang pastor. Pero actually, ano po yan? Action word. So, yung elder, sila yung nagpapastor. Shepherd the flock of God that is among you, exercising oversight. Dito po nakuha yung salitang episkopos or bishop. Not under compulsion, but willingly as God would have you, not for shameful gain, but eagerly. Ngayon, bilang kapwa matanda. So, elder po yon. Tapos sinasabi dito, ipinapakiusap ko sa mga matatanda sa inyo, sa mga elders, leader ng iglesia, na pangalagaan, yan po yung shepherd. Pangalagaan, nakita niyo po, action word po siya. Pangalagaan ninyo ang mga kawan ng Diyos na nasa inyong pangangasiwa na maglingkod bilang tagapangasiwa, overseer, yung ino-oversight mo, ino-oversee mo. Kumbaga, minomonitor mo sila ba'y lumalago sa pananampalataya. Now, ito po ay isang example lang na yung elder, shepherd, pastor, bishop, isang ano lang po yan, isang tao lang yan, isang office lang yan. Hindi po kagaya ngayon na hierarchy na, magkakaiba na yung bishop sa mga priest, sa mga kaparian, sa mga pastor, hanggang pababa hanggang ordinaryong Kristiyano. Nung unang panahon po sa New Testament, isa lang talaga yan, leader ng church. Pwedeng bishop yan, overseer, or shepherd, or elder. Isang uri lang ng, kumbaga, leader lang sila ng church, no? Walang hierarchy. Now, ito po yung teaching natin ngayong umaga. Summarize ko po, no? In the New Testament, the terms bishop, pastor, and elder refer to the same office. Now, ito po yung gusto kong emphasize. The Bible teaches the priesthood of all believers. Sa Biblia po, itinuturo na lahat ng mga Kristiyano, priest, mga kaparian, lahat sila naglilingkod. Kasi ang problema po sa hierarchy, yung iba yung mga bishop, pastors, elders, deacons, parang sila lang yung nagsiserve sa Panginoon. Pag ikaw umaattend ka ng church service, parang hindi ka na part ng mga servants na yon. Pero ang tinuturo sa Bible, we are all priests. Lahat tayo kasama dun sa kaparian. Sabi po dito sa 1 Peter chapter 2 verse 9, "But you are a chosen race, a royal priesthood." Ang tinutukoy po rito yung kabuuan ng church, kasama yung mga ordinaryong, quote-unquote, ordinaryong mga Christians. Pati ikaw na nakikinig ngayon, you are priest. Maharlikang pagkapari. And then Revelation chapter 1 verse 6, "And made us a kingdom,
priest to his God and Father. So, sino po itong tinutukoy rito? Mga mananampalataya. Kahit engineer ka, architect, doktor, priest ka sa harapan ng Diyos. So, ang tinuturo po ng Biblia, lahat tayo priest, lahat tayo tagapaglingkod ng Diyos sa iba't ibang kaparaanan lamang. Kaya yung point number 3 natin, Christian must serve God in various altars. So, kung merong mga bishop, sa panahon kasi ngayon, hierarchical na eh. No? Bishop, tas mga pastors, or sa ibang setup, may pope, may mga cardinals, bishops, and then mga priest, and then mga ordinary mga Kristiyano. Masyadong hierarchical sa panahon natin ngayon. Pero tandaan natin, ang Diyos, hindi lang siya nandun sa simbahan. Ang Diyos nasa gobyerno rin siya. Nasa mga pamilya din siya. Nasa mga negosyo din siya. Kaya tayo mga Kristiyano, nagsisilbi tayo sa Diyos, hindi sa church lang. O dun sa church building, within church building lang. Nagsisilbi din tayo sa Panginoon sa mga tahanan, sa gobyerno, kung ikaw ay nagtatrabaho sa gobyerno, sa ospital, kung ikaw ay doktor or nurse or janitor, sa mga offices, sa mga business, pwedeng restaurant, pwedeng BPO. Iba't ibang altar lang yun, pero lahat yun sa Panginoon. Tingnan niyo po yung sinasabi ng Biblia, the earth is the Lord's and everything in it, the world and those who live in it. Walang domain dito sa mundo na hindi niya pagmamay-ari. Kaya kahit anong kumpanya meron ka, sa Diyos yan. Kaya kailangan mong paglingkuran ng Panginoon dyan sa kumpanya mo. Ang paglilingkod sa Panginoon hindi lang Sunday, kundi araw-araw. Hanggang sa paghuhugas ng pinggan, hanggang sa pagpaliligo, pagpasok sa eskwelahan. Yan yung altar mo kung ikaw ay estudyante. Pwedeng restaurant yan or kitchen yan kung ikaw ay chef. Yan yung altar mo, yan yung pinaglilingkod mo sa Panginoon. Hindi totoo na merong clergy, merong laity. Merong naglilingkod sa Panginoon, tapos merong nandun sa sekular na mundo. Para sa paningin ng Diyos at ng Biblia, yung buong mundo, altar natin yan. Iba't ibang sanctuaryo lang tayo. Kung ikaw ay engineer or architect, yung construction site, yan yung altar mo, dyan mo paglingkuran ng Panginoon. Kaya pag ganito yung mentality nating mga Christians, mababago talaga yung mundo eh. Isipin mo, politiko ka, altar mo doon sa Senado, altar mo doon sa Kongreso, altar mo doon sa pagiging presidente, doon mo paglilingkuran ng Panginoon. Talagang pagbubutihin mo, aayusin mo lahat ng ginagawa mo. We are all priests. Kumbaga, lahat tayo, tagapaglingkod ng Panginoon. Walang division na clergy, walang laity. Na magbigay po tayo ng ilang mga application. So, number 1 po, seek a church where you are empowered to serve. Kung wala ka pong church, no? Wala ka pang church na ina-attendan. At let's say, wala sa sistema mo 'yon, yung meron kang church community. Now, kung hinihipo ka ng Panginoon na maghanap ng church community mo, hanap ka ng church na nai-empower ka. Na hindi yung pupunta ka sa church, makikinig, tas uuwi. Hindi yung church life sa New Testament. Ang church life sa New Testament, yung pagpunta ka sa community mo, sa people of God, nagpapalakasan kayo, para mas lalo nyo matutunan paano yung mapapaglingkuran ng Diyos araw-araw. Because we are all priests. Lahat tayo dapat naglilingkod sa Diyos sa iba't ibang sanctuaryo, sa iba't ibang mga altar, sa iba't ibang mga areas of life. Pwedeng nakafocus ka sa pamilya mo. Let's say housewife ka. Doon ka lang talaga. That's your altar. That's the place where you will serve and worship God. Ang paglilingkod sa Panginoon, hindi lang pang Sunday yan. Na andun ka sa Sunday, 2 hours, magsiserve ka sa Panginoon, kakanta ka, papalakpa ka. Hindi yun yung church life. Hindi yun yung biblical. Ang church life, transformative. Meron talagang pagbabago na maidudulot sa mundo natin. Kaya kailangan natin paglingkuran ng Panginoon sa lahat ng mga altar na meron tayo. So, dapat yung church mo, nai-empower ka. May mga churches po kasi akong napuntahan, nakakalungkot eh. Pag nag-preach yung preacher, sasabihin niya, kayong mga engineer, architects, doctors, mga professionals, mag-tithes kayo para yung tithes and offering nyo mapunta sa misyon. Kasi yan yung value ng inyong work. Parang hanggang doon na lang ba? Parang kailangan lang nilang magnegosyo, magtrabaho para may maibigay sa church at may maibigay sa mission. Hindi ba sila missionaries?
Kailangan mo ng church na isisend ka bilang missionary. Na pag nag-gather kayo ng Sunday, pagdating ng Monday, missionary ka. Yun ang napakinggan mo sa bishop, pastors, elder, preacher. Ang napakinggan mo, empowering. Na nag-gather tayo, napapalakas tayo para malaman natin paano natin mapaglingkuran si Lord from Sunday to Sunday. Sunday, Monday, Tuesday, araw-araw. Pangalawa po, seek a church where you can be held accountable. Ang mahirap po kasi sa masyadong hierarchical, tapos pag umattend ka ron, makikinig ka lang ng sermon, tapos uuwi ka, parang pang Sunday Christian lang, o kaya pang 2 hours Christian a week ka, walang accountability. At least, yung pinaka-minimum ng church life, dapat meron kang small group. Meron kang grupo, let's say 5 kayo, 6, 7, 8, 9, na you are accountable to those people. Hindi yung pupunta ka sa church, uwi ka na, hindi mo nga kakilala yung katabi mo, hindi mo nga lang nakamusta. That's not church life. Yung church life, ito ay buhay sa buhay. May mga kasama ka talaga. Nagpapalakasan kayo, nagkakanawan kayo ng mga problema, nag-iiyakan kayo together, nag-sharean kayo ng mga problema, at pinapasan ninyo ang isa't isang mga dalahin at mga pasanin. And you are accountable to that group of people. Kaya napakalaga na kung ikaw ay part ng mega church, no? Meron kang small group doon sa mega church na yon. Meron kang core, meron kang mga tao na alam nila yung buhay mo, alam nila pag namumuhay ka sa kasalanan, na iko-correct ka nila. Number 3, seek a church that aligns more closely with the New Testament. Hanapin mo yung church na ang ginugol ng church nyo maging katulad ng church sa New Testament. New Testament church. Ganun po yung pattern. Bakit po? Sa church po kasi sa New Testament, pure. Hindi pa yan punong-puno ng mga tradisyon na merong clergy and laity, na merong mga tagapaglingkod ng Panginoon at merong hindi. Now, tingnan niyo po yung isang example ng New Testament church. Halimbawa si Apostol Pablo, sinulatan niya yung church o house churches sa Colossae. Sabi niya, mga alipin, slaves, obey your earthly masters in everything. So, pagbutihan niyo yung trabaho ninyo bilang mga manggagawa sa bahay, no? Mga tagapaglingkod sa bahay. But with sincerity of heart and reverence for the Lord. And then sabi dito, working for the Lord, not for human masters. At sa panghuli, it is the Lord Christ you are serving. Nakita niyo po yung mga hinighlight ko rito. Mga alipin yun mga naglilingkod sa mga tahanan. Pero sinasabi na Apostol Pablo, you are serving the Lord. Gawin mo yan ng may takot sa Panginoon. Pagbutihin mo yung iyong ginagawa as if sa Panginoon ka mismo naglilingkod, siya yung kaharap mo na pinaglilingkuran mo. Not for human masters. It is the Lord Christ you are serving. Sa Tagalog po, mga alipin, sumunod kayo sa lahat ng mga bagay sa mga Panginoon ninyo sa lupa. Hindi naglilingkod kung may tumitingin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso na may takot sa Panginoon. Ano man ang inyong gawin ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang gantimpalang mana. Paglingkuran ninyo ang Panginoong Hesukristo. Nakikita niyo po iyan? Yung alipin na yan, palitan niyo lang po yan sa panahon natin ngayon. Mga doctors, lawyers, nurses, mga politiko, mga security guards, mga sales lady, mga business people. Kung nasan man kayong area ng buhay, nasan man kayong altar, paglingkuran niyo yung Panginoon, na may takot sa Panginoon, na iniisip mo si Lord yung pinagsisilibihan mo, na siya yung pinaglilingkuran mo. Ganyan po yung New Testament church. Hindi yung ang naglilingkod lang sa Panginoon yung mga nasa simbahan. Sa New Testament church po, ini-empower lahat ng mga tao na sa araw-araw na inyong ginagawa, si Lord ang pinaglilingkuran nyo. That's the New Testament church. Hanap po kayo ng ganyang church na hindi lang tithes ang importante sa iyo, kundi yung profession mo importante sa Diyos. Yung business mo importante sa Diyos. Yung araw-araw mong ginagawa, importante sa Diyos. Parte yun ng paglilingkod sa Kanya. Now, para po sa ating discussion, why is it important to seek a church that aligns with the New Testament? Bakit importante maghanap tayo ng church na sinisik na maging kagaya ng sa New Testament church? Pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups at para po sa ating panalangin. Lord, thank you for the gift of the church and its leaders. Now I understand that all Christians are equal in your eyes. We are all priests of the kingdom of God.
I pray that my church will become like the New Testament, where spiritual oversight is rooted in love and accountability. Lead me to a place where I can grow, serve, and be held accountable by fellow believers. Guide me in choosing a church that reflects your will and aligns with the teachings of the New Testament. May my heart be open to serve and honor you, and may I always seek to live as part of the priesthood of all believers. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na nakatutok dito sa ating daily devotion. I hope marami po kayong natutunan. At kung meron po kayong particular na natutunan sa devotion natin na ito, ay palam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.